Yan. Eto na nga, eto na. Oh, papakita na natin muna. Mamaya na, wait lang ha, wait lang. Papakita na natin. Nakita ko na rin. Mabuti na lang updated kayo. Bago pala tayo nagsimula, mga ka-GP Natics, kasi 5 minutes ago lang eh. 'Di ba? Ibig sabihin, nagsimula na tayo, saka pa lang ibinalita 'yon. Oh. Nakalagay dito. I-share ko na. Ayan, mga ka-GP Natics, dapat siguro palitan natin yung ano natin, yung title natin dito. 'Di ba? O, palitan na natin yung title natin. Ayan, mga kababayan. Nakasulat po dyan, Marcos names Remulla as new ombudsman. Ayan. Iyak. O, palitan ko muna yung title natin ha. Para tayo po ay makahatak ng mas marami. O. Wait lang, mga kababayan. Ayan, Diyos mio Marimar. Good job. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsabi niyan ha. Diyos ka. Ay me, lalo ka nang iiyak. Wagi. Oy, sino yung nagsabi diyan na magpapakape na kayo. Oy, teka lang, binibitin natin to balita natin ngayon ha, mga kababayan, dahil syempre, nasa shortlist pa lang tayo ngayon, pero nagbubunyi na. Dahil eto na si Remulla ay napangalanan ng ating Pangulo na bagong ombudsman. Iyak. DDS iyak. Topacio. Kung ako sa'yo, mag-quit ka na bilang abogado, no? Puro ka laging talo eh. O kaya gusto mo lumipat ka na, pero wag, malas ka eh. Bayan, mga kababayan ha, maliwanag po dito. Talagang si Boying Remulla na ay pinangalanan. Okay, unahin natin ito, mga ka-GP Natics. Sabi dito, President Marcos has appointed Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla as the new ombudsman. Ayun. Mga kababayan, Malacanang made the announcement on Tuesday, October 7. Kanina, ano pa lang eh, budget deliberation pa lang. Remulla's appointment came after the retirement of former Ombudsman Samuel Martires in July. Remulla has served as the 59th Secretary of Justice since June 2022. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As Ombudsman, Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. Nako! There will be no sacred cows, no exemptions, no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. It further stated that the President reaffirmed that transparency, fairness, and the rule of law will remain the guiding principle of the administration's pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Malacanang attributed various reforms in the DOJ under Remulla's leadership, including major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal service. His decades of service as a legislator,
governor and lawyer have earned him broad respect for his integrity, commitment to public service. Remulla's name has been constantly floated to be the next ombudsman until Tuesday. The palace has also been repeatedly asked about the possibility of his appointment, but they never confirm it, mga kababayan. Pero ngayon, kinumpirma na po ang pag-upo ni Boying Remulla. Congratulations! Ayan, mga kababayan. Nako, DDS. Kaya pala sabi ko, mga kababayan, itong si ito palang kaya pala nagpaplano itong si Sara Duterte na alisin ang ilbo dito sa mga tao ni Sara Duterte. Dahil ito na pala, 'di ba? They saw it coming. Si Amy Duterte, mga kababayan, she saw it coming. Na talagang pati siya ay makulong. Naku, tuwan-tuwa siguro tayong lahat na. Ilabas na ang salin na mga dutae. Mga kababayan, iyakan na ang mga kulto. Salin, pakita na lahat. Salin, pakita na lahat. Sabi ni Ping Laksamana. Mary Jane, Norilyn Cruz, yung mga nagsasabi talaga kahapon, mga kababayan, ha? Talagang inaasahan ko yung mga magpapakapi dyan. De, joke lang. Magpakapi kayo sa inyo, sa mga kapitbahay nyo. Yung mga, di ba mayroon dyan nagsasabi kahapon, yung asawa niya ay DDS, aasarin niya daw, mga kababayan. Sino kaya yun? Nakalimutan ko na kung sino yung nagsasabi na yun yung asawa daw niya DDS. Kaya kailangan daw, ipakita niya to para mabuwisit yung asawa niya. Nako, bahala ka. Enzo is live on Remulla's appointment, sabi ni Cory Yance. Sir GP, hindi pa ako makatransfer ngayon, may problema ang connection. Hindi, joke lang, hindi sa akin yun, ha. Baka mamaya Maribik Giray sabihin, sa akin ka magda-transfer. Hindi, wala yan. Ako ba, joke lang yan, di ba? Biruan lang natin yan kahapon. Baby ko, Ron Con Sanchez. Salin, naging salit na sa mga DDS, tama. Wala kaming kape, sir. Meron kami dito, mga kababayan, ang kape namin dito, Barako, galing ng Batangas. Sana nga makulong lahat, tiwala. Tiwali, hindi tiwala sa bayan. Ipa-Gcash ko na lang sa anak ko dyan sa Pilipinas. Uy, biro lang yun, ano ba kayo? Hindi ako tumatanggap ng ganyan. Nagtatago nga ako eh. Ibigay mo na lang sa kanila kung sino nangangailangan dyan. Flor Navarra, maaga ang Pasko. Yan, correct. Tanggalin ang wig ni Marcoleta. Ping Laksamana, salamat sa pangkape, ha. Ang aga ng pangkape ni Sir Ping Laksamana, Iyakan Blues. Etong gusto kong basahin ngayon, yung mga komento ninyo lagot kayo. Masaya magpakulay. GP, tapos si Laila de Lima ang Justice, Secretary of Justice. Nako. Magre-ready na ako ng pansit. Eto pala si Ma'am Maria Palisok, naalala ko. Sabi niya kahapon, magpapapansit daw siya. Ayan na. Magpapansit ka na, ha? Saktong-sakto yan. Kamatayan ng tatay ko. Cecil Santos, iyak na mga DDS. Ayun. Pa-Gcash naman dyan, sir. Kahit pangkapi naman dyan. Ako, magpapa-Gcash. Wala pa nga ako sahod, guys. Alam nyo ba, 2 months po akong maliit yung sinahod ko. Pambayad lang ng apartment. Tapos yung van ko, hindi naman makatakbo dahil puro bagyo. Mababaliw na lalo si Saltik, grade 1 BP Saltik, Kyoto Kigarashi. Maraming mag-a-apply political asylum ngayon sa takot kay Ombudsman Boy.